Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabuking ang plano ni Morgana. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dinalaw ni Doc Romualdo si Carlos sa mental hospital. Nakita ni Doc Romualdo na tumatawag si Moira kay Carlos, kaya sinagot ni Carlos ang tawag nito. Sinabi ni Morgana kay Carlos na ikakasal na ang pinakamamahal niyang si Lynette kay RJ. Kaya nagimbal si Carlos at binalibag ang cellphone na hawak niya. Nagulat naman si Doc Romualdo sa ginawa ni Carlos, kaya nagtanong si Doc Romualdo kung ano ang nangyari at ano ang sinabi ni Moira kung bakit siya nagkaganon. Dito na nga sinabi ni Carlos na ang sabi ni Moira ay ikakasal na si Lynette at RJ, kaya galit na galit si Carlos. Nagsabi si Doc Romualdo na pabayaan na lang si Lynette at humanap na lang ng ibang babae. Kung gusto daw ni Carlos ay mag-good time silang dalawa para makapili si Carlos ng ibang babae. Pero hindi yun nagustuhan ni Carlos. Nagwika si Carlos na si Lynette lang ang gusto niya. Nagsabi si Carlos na hindi po pwede at kailangan na may gawin siya para hindi maikasal si Lynette kay RJ. Nagwika si Carlos kay Doc Romualdo na lalabas siya ng mental hospital, pero kinontra siya ni Doc Romualdo na hindi pwede dahil last time na lumabas si Carlos ay muntik na sila mahuli at mabuking ni Harry. Mabuti na lang at nakalusot sila. Kwinelyuhan ni Carlos si Doc Romualdo. Nagwika si Carlos na gawan daw ng paraan ni Doc Romualdo para makalabas siya. Nagsabi si Carlos sa bantay niya na kailangan makalabas siya para mapigilan ang kasal ni RJ at Lynette. Nagwika si Carlos na sa kanya lang si Lynette. Kaya kung hindi gagawa ng paraan ni Doc Romualdo na makalabas siya sa mental hospital ay malilintikan siya kay Carlos. Walang nagawa si Doc Romualdo kundi mag-isip kung paano na naman niya mailalabas si Carlos sa mental hospital. Ganun din ang nurse na naka-assign kay Carlos. Kailangan nilang sundin ang utos ni Carlos, kundi ay sila ang malilintikan dito. Hindi nga mapakali si Carlos. Kailangan ni Carlos na makaisip ng paraan para mapigil ang nalalapit na kasal ni Lynette at RJ. Sa kabilang banda, kasado na nga at nakahanap na ng mga macho dancer si Olga, gaya ng pinag-utos sa kanya ni Morgana para ipadala sa bridal shower ni Lynette. Tinuruan na ni Morgana ang mga ito kung ano ang gagawin nila kung sakaling nasa loob na sila ng event nila Lynette. Sinabi ni Morgana na galingan ng isa ang pagsayaw, samantalang ang isa naman ay siya ang maglalagay ng gamot para ilagay sa inumin ng mga tao sa loob. Nang sa ganon ay manakit daw ang tiyan ng lahat nang umattend sa bridal shower ni Lynette. Nagpahanda si Morgana ng isang napakalaking kahon at doon niya pinapasok ang dalawang lalaki na inutusan niya para sumabotahe sa bridal shower ni Lynette. Hindi na nakapag-antay si Morgana na masira ang maganda at masayang bridal shower ni Lynette. Kaya bago pa niya ipadala ang regalo niya para kay Lynette, ay kinausap niya muna ulit ang mga lalaki na nasa loob ng kahon. Pinaalala niya sa mga ito kung ano ang gagawin nila sa loob. Sinabihan din ni Morgana ang mga ito na galingan ang pagpasok sa loob nila Lynette. Sa sobrang excited ni Morgana, pinadala na niya ang regalo niya para kay Lynette at gumamit siya ng ibang pangalan para sigurado na tatanggapin ito nila Lynette dahil alam ni Morgana na kapag sa kanya inilagay ang pangalan ay pagdududahan agad siya dahil alam nila na may masamang balak si Morgana sa kanila at alam nila na tutol si Morgana sa kasal ni RJ at Lynette. Kumatok na nga ang inutusan ni Morgana sa lugar kung saan ang bridal shower ni Lynette. Pinagbuksan ito ni Nurse Evan. Laking gulat nila nang bumungad ang isang napakalaking kahon. Nagtanong sila kung bakit at ano ang meron.
Dito na nga sinabi ng lalaki na may nagpadala daw ng regalo galing kay Doktora Peralta. Nagtataka naman si Giselle dahil napaka-imposible daw na magpadala ng regalong katulad ng nasa harapan nila itong si Doktora Peralta. Pero dahil nandyan na nga ang regalo, ay nagsabi si Chang Susan na katuwaan lang naman at tanggapin na nila ang ibinigay kay Lynette na malaking regalo. Kaya walang nagawa si Giselle kundi sumang-ayon na tanggapin na lang ang regalo. Kahit una pa lang ay duda na si Giselle na si Doktora Peralta talaga ang nagpadala nun. Excited na sila kung ano ang nasa loob ng malaking kahon. Si Josa at si Karen ang nagbukas ng kahon at nag-aantay lang sila Lynette kung ano naman ang nasa loob nito. Pagbukas ng kahon, nagimbal sila sa laman nito. Dalawang hubad na lalaki na nagsasayaw ang laman ng kahon. Halata sa mukha ni Lynette, Giselle at Annalyn na nagulat sila sa nakita nila. Nagpatuloy sa pagsayaw ang dalawang lalaki. Wala nang nagawa ang lahat ng babae na nasa loob ng bridal shower, kundi enjoyin na lang kung ano man ang mga nangyayari. Kasi kesa masira ang moment na hinanda nila para kay Lynette. Nagpatuloy ang kasiyahan. Nag-enjoy sila Josa sa dalawang nagsasayaw na lalaki. Ganun din si Nurse Evan. Habang nagkakasiyahan sila, humanap na ng tiyempo ang isang lalaki para maisagawa ang plano na pinag-utos sa kanya ni Morgana. Ang lagyan ng gamot ang inumin ng mga tao sa loob ng event, sa loob ng bridal shower ni Lynette. Medyo nahirapan ang lalaki na kumuha ng tiyempo dahil masyadong maraming babae ang nakapaligid at masyado silang kalat-kalat sa paligid. Natatakot ang lalaki na baka mahuli siya ng mga ito at isumbong sa mga pulis. Nag-aantay naman si Morgana ng update kung naisagawa ba ng inutusan niya ang plano niya para sirain ang bridal shower na pinaghandaan nila para kay Lynette. Na-excite si Morgana na malaman na nagtagumpay ang plano niya. Pero dahil sa kakaantay ni Morgana, naiinip na nga si Morgana dahil hanggang ngayon ay wala pa rin update ang inutusan niyang dalawang lalaki para manggulo doon sa party nitong si Lynette. Nagpunta naman si Zoe sa mental hospital para sabihin kay Carlos kung ano ang plano niya sa pagpapakasal ni Lynette kay RJ. Dito nga nalaman nitong si Zoe na may plinano na itong si Carlos para mapigil ang kasal ni Lynette at RJ. Nagulantang si Zoe dahil hindi alam ni Zoe kung ano ang tumatakbo sa utak ni Carlos at kung ano ang gagawin nito sa daddy niyang si RJ. Kaya napatanong si Zoe kay Carlos kung ano ang plinano nito kay RJ. Dito na nga sinabi ni Carlos na may binalak siya o pagtatangkaan niya ang buhay nitong si RJ. Kaya nagulantang si Zoe. Maisagawa kaya ng lalaki ang pinag-uutos sa kanya ni Morgana? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!